sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Po mga kapatid, hello po sa mga kapatiran natin dyan sa area ng North, East, West, South. Good evening po at welcome po sa ating Bible study for today. Good evening po. Good evening po, brothers and sisters. Isa pong maulan na Wednesday sa ating area. Salamat sa ating Panginoon. Sige po. Ngayon po ay Wala babati na, po Nina. tayo sa ating mga kapatiran. Sige Yan. po. Hello po dyan sa area ng mga prayer meetings namin. Dyan po sa Isabela, kay Sister Norma Calambra. Lacambra, I mean. Thank you for correction. At ganyan din po sa Sister Shoni, dyan sa area ng Echage, Sister Claire, Sister Brenda, mga De La Cruz family. Hello po mga kapatid. At gayon din po sa parte ng Panikitarlac, kila Sister Vicky, Sister Elena, at gayon din po kila Sister Neng, yan, at kila Sister Alice, sa lahat ng mga brother sister natin dyan sa area ng Panikitarlac na aming mga prayer meeting. Hello po mga kapatid. Thank you, Lord. Good evening po kay Sister Lorna Pehi ng taga Mindes Prayer Group. Thank you, Lord. Good evening din po kay Sister Emalu ng taga San Pablo Outreach.
Sister Lisa Albaran, good evening po. Happy for watching. Yan. At salamat din po sa mga patuloy na nakikinig sa ating Bible study diyan po sa area ng Laia Outreach. Diyan po sa bandang site, kila Sister Guring, De Castro family, Sister Christy, sila Sister Mabel, at saka sa area ng Incarbang, Sister Nina Berhenes, hello po, good evening. Sister Sara, Sister Jerlyn, Jillian, at Sister Ellen Nuas family, hello po. Brother Palomo, at Sister Jillian, banggit ko na. At kay Sister Alma, yan, sa family nila, Sister Alma and Brother Ating, yan. At Sister Beatrice, kila Nanay Lydia, hello po. At maging sa mga kids, sa mga children dyan sa area ng Incarbang, hello po sa mga kapatid. At maging sa Malaya, Sister Mersing, Sister Merced, Sister Neri, maging sa mga kabataan dyan, hello po, patuloy lang po tayo na mag-aral at makinig na salita ni Lord. At hello din po sa Kipot, kay Sister Beth, Sister Melba, at si Ninang Alejandra, hello po. At gayon din po sa mga mahal namin sa buhay dyan, mga magadya. Si Nanay Belen, hello po. Si Ate Ida, si Bing, hello mga kapatid. At patuloy tayo na makinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Lord to God. Thank you, Lord. Happy for watching. Kay Sister, happy for watching. Happy watching po sa ating mga kapatid sa taga-Kaibiga, Sister Tere, Sister Michelle, Sister Shane, at kala Ninang Net, Mercado Family, sa Lagro Prayer Group. Yan. At gayon din po sa area ng Batangas, Lipa, dyan po sa ating mga kapatid, kila Sister Eileen, yan, Villa Vicencio Family, ayan po, hello po. At Sister Mercy, ang magkakapatid na Lalog, Sister Eva, hello po. At kay Sister Mel and Brother Rick, yan, sa mag-asawang manggagawa natin, hello po, kamusta? Kay Brother Ian, dyan sa ating Bulaknin, Mission House, at maging sa area ng Batangas City, sa Katandala, hello po mga kapatid. At hello din po sa mga Bisete family, kay Brother Patrick, yan, kay Sister Leslie and family, hello po. At patuloy kayong makinig at mag-aral na ating salita ng Diyos. At maging dyan sa area din po ng Batangas, kay Sister Connie, yan, Sister Audrey, hello po. At dyan po din po sa Cuenca, sa mga Lucky family, Sister Lynn and Brother Bujing, hello po mga kapatid. Good evening kay Sister Tess de la Cruz, kay Sister Ami Hernandez ng Kalawan, Brother Johnny, Sister Catherine, at ang lahat ng taga-Kalawan Prayer Group. Sister Tess Adaya, good evening po kapatid. Sister Lilia Gabina, good evening po. Elizabeth Marasiga ng Kalo Outreach. Ricky Cruz Samson, good evening po sa lahat ng mga taga-Taytay Prayer Group. Marisa Roraldo, taga Mendez Outreach, good evening po mga kapatid. Yan, sa'yo. Yan. Good Sister evening. Biron, good evening po. Yan. West Prayer Group. Yan. At ganyan din po sa kay Sister Ami Hernandez. Tapos na. Tapos na. Yan. Okay lang, nilang. Brother Ali, Yan. Minister Ali ng Pangasinan. Yan. Good Enol evening Noco po. and family. Rodrigo Balangkit. Nakalagay dito. And family. Darwin, Bugay, Datu and family. Hello po mga kapatid.
Salamat sa patuloy na panunood at pakikinig sa ating Bible study. And Sister Marisa Roraldo at Brother Jeremy, alam ko, nandito ka sa loob ng Kompi. Good evening. And Karamba family po, West area. At hello din po sa ating mga kapatid dyan sa area ng Metro Manila, dito po. Sa Lower South, yan, Sister Milet Cruz, hello po. Good evening po, Ninang Remy, Pastor Oying, at sa buong family. Good evening po, happy watching. Sister Alicia Vega Torato, good evening po. Josie Umayam ng Pangasinan, good evening po mga kapatid. Good evening po, Maricel, Palma Balangkit for watching. Aurelia Pabro, good evening po, Sister Au. At hello din po kay Sister Amalia Cuartero ng Katandala Outreach. Saan na sila? Wala na. Thank you, Lord. Mga taga-Lower South po, mga kapatid, Sister Jeline, Legaspi, family, good At evening. gayon din po kila Brother Joven Radam, Remy Cabral, June Caritno, and Adelina Bacani. Hello po sa panunood nyo sa ating Bible study. Sige. At hello din po sa area ng ating mga kapatid dyan sa Bohol. Yan, kung kayo po'y nakikinig, patuloy lang po mga kapatid kay Nanay Sister Dingding. Hello po. Kila Nanay Lita. Yan, sa pamilyang Sahul. Yan. Diyan po sa may... Okay. Sister Yan, Shirley. sa mga Balaba family. Yan, hello po. Sister Shirley, Sister Sol, lahat ng mga taga Pangasinan, clan ng Barrera family. Hi Happy sa ating watching mga po. technical dyan, kay Sister Tata, Sister Jam, Sister Jam, Brother Sister Arnold, Jess. Mr. Arnold, Yan. Sister Jess, at sa lahat ng group ng technical. yan. At maging Thank sa you. mga lugar po dyan sa Leyte. Hello po kay Sister Rosario, sa kanilang family dyan, sa familying Joseph family. Yan, ito po sa side po ng kapatid ni Sister Odette. Yan, dyan po sa Leyte area. Outreach. Purihin ng Diyos. Happy watching, Sister Nida Mahinay, Nobalich, RP Prayer Group at BSS MAI. Thank you, Lord. Ninang Cora, good evening po. Pastor JB, Sir Gemma Dimaano, San Pablo, kapatid ni Minister Arnold. Yan, Mariling Gunting Ayubaneo. Ayubaneo. Hello po. Sister Good evening po. Marlene, ang Is. Yan. At kay Maria Teresa Sepulveda. Hello po. Yan. Sister Carmen Carmen Mahia. Mahia ng Blooming Treat Prayer Meeting. Sister Celeste at Brother Michael ng San Pablo. Happy Hello po. watching. Nida Yan. Hernandez. Good evening po. Si Robert wala na rito. Tapos na. Sa lahat po ng mga taga San Pablo, Brother Edgar, Sister Melby, Sister Rose, kay Brother Giam, Sister Bless, kay Sister Pritz, Brother Bong, at lahat po ng taga Malolos, Bulacan, Sister Joy Sahol, Sahol ang family. Hello po. Good evening Yan. po. Nanay Sally Giron, Adun. Good evening, Nanay Sally. Hello kila Sister Cecil Teves and family. At dyan po sa ibang bansa na naabot ang ating Bible study. Salamat po sa patuloy na pakikinig. Hello, Don, Honey, and Siki. Yan. Honey. Hali. Hali.
Good evening po, Sister Bero ng West Area. At si Brother Ferdinand Patulay. Good evening, Sister Josie Denaco ng The Prayer Meeting. Tina Forpol na Isabela, good evening po. Happy watching. Yan, pati po dyan sa may Kapas Outreach, kila Brother Fernan and family. Hello po mga kapatid. At kay Sister Nanay. Vicky. Yan, hello po. Alicia Torado, hello po. At salamat sa masaya niyong pakikinig. Thank you, Lord. Sister Josie Umaya ng Pangasinan. Good evening po kay Sister G ng Los Baños. Sister Mai, si Brother Bess at si Sister G, tapos na. Sister Gemma at Brother Alan Balester, good evening po. At Barrera Sisters, hello po dyan sa Pangasinan Outreach. Kamusta po? Lahat ng taga-East, Greenland Prayer Meeting, mga blessed sister, si Sister Lord Jean, Sister Rose Polanco, si Sister Vicky Del Rosario, Hello. At hello kay Sister Brother... Chai. Yan, hello kay Brother Bombangwa. Patuloy kang magpalakas at magpagaling. At patuloy ka namin pinapipray kay Lord. Amen. At sa family ni Sister Annette, hello po dyan sa area ng East Brookside per group. Yan. Brother Ola At kay ng Brother Brookside. Ola sa mga bata. Brother Robert Ogalde, good evening po. Sister Rose Iwata, good evening po kapatid. Brother Docmon at Daisy Goyena, good evening po Sister Daisy. Marilyn Neo, hello din po. At sa family ni... Judith Anaki Cruz, good evening po. Yan, good evening. Siling Mendoza, good evening po, sister. At salamat sa patuloy na pakikinig sa ating Bible study. At Yes. Sa birthday din yon si Nida. Brother Leo din. yan, happy birthday, Brother Opo. Leo. And Joy Rubio Brother and family. Hello Brother po. Mon and Sister Joy, good evening po. Sister SP Sahul, ang buong family. Sahul clan ng East, good evening po. Kay Sister Mama Nene Alaba, hello po. Saan pa? Ba't wala na siya? Ayan. Sige po. Sa mga may birthday, hello Today po. is Sa your mga- birthday, November 11th. Unang-una po sa lahat, si Brother Leo Abuyabor. Amen. Happy birthday, Happy Brother birthday. Leo. At ang aking kapatid, Nida Mahinay. Happy birthday, kapatid. At si Sister Nelia Dimapilis, asawa ni Brother Edwin Dimapilis ng Cambaog, Bustos, Yan. Bulacan. Happy birthday po sa inyong lahat. At kay Brother John Dre Layug, sa apo ni Ninang Tess. Yan. At sa kanyang Happy manugang, birthday sa kay kanyang Brother Jonathan. Belated Ito po yung happy kahapon birthday. naman. Happy birthday din po, Brother Jonathan. Yan. Di po. Sige. Isang baksak po. Isang baksak ni na Sister happy birthday sa ating mga may kaarawan sa araw na ito. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you.
birthday muli sa inyong lahat mga kapatid. At hello din po kay Sister Rowena Galang Sabado. Salamat sa pakikinig for today. And Sister Victoria Del Rosario, hello po. And Emerita Mosquera, good evening. Good evening kay Sister Ria. Kay Akayan family, Sister Eloy, Minister Ernie. Hello po, and Sister, nabanggit ito, Sister Ami Hernandez na Kalawan. Good evening po sa Katandala Outreach. Sa mga ibang hello family, Brother Chess, Sister Rosario, hello po. Sister Ana Pehi, good evening po ng Mindes. Seni Baez ng Mindes, good And evening po. Sister Tin Lopez, good evening din po, At mga kay kapatid. Doc Edwin Lopez. Thank you, Lord. Tawagin na Thank po you, natin Lord. para sa ating opening prayer si Minister Elmer. Naku. Thank you, Lord. Let us pray. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Let us pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, muli salamat po sa malayang oras, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na muli kaming mga kakapatid ay inyong tinipon upang magpuri, umawit, sumamba, magpasalamat at makinig, Panginoon, ng inyong mga salita. Lord, aming dalangin na sa aming mga kapatiran na nanonood, Panginoon, huwag maging hadlang, Lord, yung bagyo upang magka-problema kanilang mga wifi, kanilang mga net. Take full control, Panginoon. At Lord, yung bagyong parating, Panginoon, paano kami yung sinalba, Panginoon, sa nakaraang bagyo. Alam namin, Lord, ganun na mangyayari, Panginoon. Pahinain niyo rin, Panginoon, bagyo at hindi po makakapinsala, Panginoon, sa amin. Lord, sa aming Bible study, Panginoon, let your name be glorified. At kami lahat, Panginoon, bigyan ng pusong bukas at kaisipang bukas, Panginoon, upang aming lubos sa maunawaan ang salita mo na ibibigay yung Panginoon sa amin. Nawa, Lord, by your grace, aming maisapa mo ito sa awal grasya niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lahat pa sa salamat, papuri ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen. Thank you, Lord. Good evening, Coffee Family! It's Wednesday at Bible study na naman po. Tayo pong lahat ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa magandang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Good evening mga kapatid. It's Wednesday at tayo ay mag-aaral ng kanyang salita. Samahan niyo po kami sa pagpuri at pagpapasalamat sa kanya. Amen. Amen. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Thank you, Panginoon. Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sige po mga kapatid, awit tayo sa Diyos. Hallelujah. Wala ako sa Diyos, pangako ay iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong biniti
Kanya. Minsan pa, may tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasan nagbuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas, may tiwala ako sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasan nabuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang, tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin. Taas ang kamay, kamay ko'y nakataas. Woo! Purihin natin si Yahweh, purihin si Yahweh sa Kanyang kadakilaan. Sa Kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin si Yahweh sa Kanyang kabutihan. Sa Kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Minsan pa, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh sa Kanyang kadakilaan. Sa Kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin si Yahweh sa Kanyang kabutihan. Sa Kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Mayroong umaasa sa karong pandigman, at may sa kabayo na malang tiwala. Ngunit ang sa atin matibay na kuta, ang kapangyarihan ng Diyos na dakila. Tayo ay tatayo, tayo ay tatayo, hindi maghihilang. Kaligtasan ng kamitan kay Yahweh. Tayo ay tatayo, hindi matigilan. Kaligtasan ng kamitan kay Yahweh. Tayo ay tatayo, hindi matigilan. Kaligtasan ng kamitan kay Yahweh. Tayo ay tatayo, hindi matitinan. Kaligtasan ng kamitan kay Yahweh. Kaligtasan ng kamitan kay Yahweh. Kaligtasan ng kamitan kay Yahweh. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Kaligtasan ng kamitan kay Yahweh. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. At tunay nga po, ang ating Panginoon ay tapat sa Kanyang mga pangako. Nais lang po ng Diyos ay lagi tayong sumamba sa Kanya. Ano man ang ating mga kalagayan sa buhay, tataas lang ang kamay at
tayo sasamba sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah. Lord, you are worthy to be praised. I lift my hands to worship you. I raise my voice to you, Jesus. You are worthy. You are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Worthy to be praised.
your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We exalt your name forever. Amen. 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 Oh, hallelujah. My sweet Jesus, we glorify your name. We magnify your name. We exalt your name, Lord Jesus. For there is none like you, my Lord. Hallelujah. My Jesus. My Jesus. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. We exalt His name forever. Good evening, Comfy family. Sa lahat ng dako sa news. Yung ating pagpapatuloy ng aralin sa Psalms 119. Tonight, ang pag-aaralan natin yung pampito. At ako'y, you will be blessed. And I know that lahat naman tayo ay nabe-bless sa salita ng Diyos. At napakahalagang pag-aralan nitong Psalms 119. Alam nyo kung bakit? Andyan nga yung Psalms 119 verse 11 at andyan yung Psalms 119 165. At tonight, ang ating pag-aaralan yung pampitong Hebrew word o alphabet, yung Zayin, it will be given to us. Ako'y tuwan-tuwa sa nangyayari sa ating community, yung bang tandem. At it is so inspiring na mamayang konti makikita nyo ang pagtuturo na galing kay Lord. Napakaganda kasi na yung mga couples sharing, studying, katulad nga sa Book of Ezra, sa chapter 7, verse 10, yung they seek the Word of God, they study the Word of God, and they practice it, at they teach it, tinuturo yung mga statutes and ordinances of the Word of God. For us, katulad dun sa Psalms 119:11, napakahalaga niyan. Yung your word is hidden in my heart that I may not sin against thee. Just imagine, kapag pinag-aralan natin yung mga nakapaloob dito, mga salita ng Diyos, it is a command. Alam niyo ba na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay command? Diyan yan sa pangalawang Timoteo 2:15. Kaya kapag tayo Kristiyano, it is a command. Be diligent to present yourself approved to God. Amen. Let me repeat. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay command. Be diligent to present yourself approved to God. A worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ayan, mahalaga yan na tayong mga Kristiyano, kaya tayo,
meron tayong mga Bible study kasi ito'y utos ng Panginoon Diyos. At ito'y ating kapakinabangan kasi we will be blessed to know the Word of God and how to apply it in our lives. Doon sa Psalms 119:165, gusto ko lang basahin sa inyo ang mga ilang rason na napakahalaga kaya natin pinag-aaralan tong Psalms 119. Ganito ang nasasaad. Psalms 119:165. Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. Just imagine. Dakilang kapayapaan ang ating matatanggap kapag pinag-aaralan natin ng precepts, statutes, law of the Lord, at yung hindi tayo ma-i-stumble. Just imagine yung mga pangako dito sa salita ng Diyos. Kaya sa gabing ito, kayo'y matutuwa, lalo na ako habang yung pag-aaral natin, yung sa 54, nitong, yung pampito kasi Zayin, Z-A-Y-I-N. Sabi nga nung magtuturo sa ating fellow pastor, as he was saying, as he was saying. Kaya mangingiti kayo dito sa tandem ng ating kapatid. At itong Zayin, ito'y sisimulan sa 49 hanggang 56 ba yan? Tignan natin. Oo, mga kapatid. So yung una, review lang. Alep, yung una. Beth, Gimel, Dalet, nung nakaraan. He, Wow, tsaka Zayin. So yung pampito. Again, alam ko na ako rin natuwa. Abangan nyo, mga kapatid. Yung salitang are you comfy tonight? Ayan, ano. Di ba pag sinabi nating comfy, yung komportable, pero may acronym yung ating kapatid na ibabahagi sa atin. At ako'y tuwan-tuwa. At kayo rin, alam ko na kasi itong nakapaloob dito sa Zayin, it speaks about the power and strength that is in store for all of us in the Word of God, and it brings comfy or comfort to all of us. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ako'y tuwan-tuwa lang. Tsaka isa na lang, mga kapatid, kamusta ba ang buhay natin dito sa new normal? Ayan, ano, ha? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng new normal? Nung palang mga 2008 or something pataas, nagkaroon din pala ng parang new normal. Kasi nagkaroon ng recession nung mga panahon na yon at naka-adapt naman kagad. At ang tayong lahat, ngayon naman, pag sinabi kasing new normal, yung life after the crisis. Kasi maganda na, paakyat na ang ating ekonomiya at alam kong mas gaganda pa by the grace of God. Ito nga ang comfort ng Word of God na ibabahagi sa atin. It is so inspiring na makita natin ang mga mag-aasawa na nagbabahagi, nagtuturo ng salita ng Diyos para sa ating lahat. To know Him more, to love Him more, and to serve Him more. So mga kapatid, andito na si Pastor JB at Sister Cora. Thank you, Lord. Magandang gabi mga kapatid. Ano po sa lahat? Merry Christmas po ha. Tayo po'y patuloy na mag-aaral sa Psalms 119 verses 49 to 56. Ito po ay pinangungunahan ng Hebrew letter na Zayin, ang ikapatong letter sa alphabet ng Hebrew. Pero bago po lahat, tayo muna ay manalangin. Magandang gabi po, aming Amang nasa langit. Maraming salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng puwang sa iyong banal na oras. Kami po ay pangunahan mo, kayo po ay magturo sa amin, o banal na espiritu, kayo po mangusap, kami po ay makikinig. Ang lahat ng ito for your glory and in the name of Jesus Christ.
Amen. Sister Cora, pakibasa. As sa awit 119:49 to 56, sa verse 49, ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong gunatain. Pag-asang idinulot ng pangako mo sa akin. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Labis akong hinahamak nito mga taong hambog, ngunit di ko sinusuway ang bigay mong mga utos. Sa verse 52, bumabalik sa gunita ang payo mo noong araw, ito yawi sa lingkod mo, ang dulot ay kaaliwan. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwing nakikita ko, yaong mga masasamang lumalabag sa batas mo. Noong ako'y mapalayo sa sarili kong tahanan, ang awiting nilikha ko ay tungkol sa kautusan. Ang ngalan mo'y nasa isip kong kumagat na ang dilim. Yahweh, aking sinisikap na utos mo'y laging sundin. At sa verse 56, nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan, kaya naman sinusunod ko ang iyong kautusan. Purihin ang Diyos. Maraming salamat sa maayos na pagbabasa. At mga kapatid, ang title po ng ating pag-aaral nga ay yung David's Supplication in Times of His Affliction. At ito po ang gagamitin nating lead dito, yung acronym ng ating church, yung COMFI. COMFI. So, bago po ang lahat, tingnan po natin yung sinasabi natin kanina na ito po'y pinangunahan ng Hebrew letter na Zayin, ikapitong letra ng Hebrew alphabet. Ito ang ikapito rin sa 8 pangkat ng awit 119, 8 pangkat. They are divided into 8 verses, kaya ang total is 176. At ang sabi nga po, ang Zayin daw, ang root word nito ay axe, palakol, or a sword or a sharp weapon. So, ito yung word of God, yung Hebrews 4:12. The word of God is living and active, sharper than two-edged sword. So, ano pa po ito? Yung number 7, yung Zayin na yon, meron itong strong link between the letter alphabet at saka yung ating creation. Sabi nga ay, yung sa 6 days na creation, mayroong completion, but not perfect. Kasi, hindi pa nasusubok ang katapatan ng mga nilikha. Noong ikapitong araw, that is 100% God's day, so it is perfection. And then, ikawalong araw, ang sumunod na rito, yung new beginning. So, ito pong ating pag-aaral ay meron pang isang meaning, yung Zayin. At ang sabi nga po, kung doon sa salitang Bet, another Hebrew letter, ang sabi natin ito'y dwelling, at yung Dalet, ang ibig sabihin ay door, ito namang Zayin, ang ibig sabihin ay bridge, tulay, bridge, tulay. Ang background po nito is something like this. Si David po ay was greatly afflicted by the perennial, yung paulit-ulit na problema ng kanyang buhay. Yung pang people around him, yung mga the proud, the blasphemous, irreverent to God, and mockers, mapanghusga, mapanglibak. At ito po ay from the inside out, mula sa kanya mga political enemies, hanggang sa mga dating kaibigan na naging kaaway na niya. At ang pinakamasakit, yung pong sa membro ng pamilya mismo. Sabi nga doon sa awit 62, verse 3 to 4, kayong mga kaaway ko, akin pong dadaglatan na, nais lamang ninyo ako ay siraan, sa inyong kadikaing ibaba ang aking dangal, ang magsisinungaling sa inyong kasiyahan, pangungusap ninyo, kunway nagpapala kayo sa akin, subalit sa puso ninyo'y ako'y isinusumpa. Yun ang awit 62 verses 3 to 4. Si David ay nagsusumamo sa ating Panginoon na isang supplication at prayer for consolation, for comfort, and that is that the Lord remember and fulfill His word and promises. Sa 49 nga, verse 49, ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong gunitain, pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast cast me to hope. So, si David ay walang duda tungkol sa memory ng ating Panginoon because he knows that the memory of God is perfect. Ito lamang ay kanyang kamagasan a little bit exaggerated para maging plinya, parang isang anak na nakikiusap sa kanyang ama. A request made in an urgent and emotional manner. One thing is sure, the Lord has never forgotten a single promise to a single believer. Marahil, dahil din ito sa sobrang dalamhati, kung inyo pong kaming mga worker, sa marami pong pagkakataon na kami nagba-Bible service, napansin po namin yung mga naulila sa aming pagdating doon ay talagang iyakan, walang masabi at halos yata ay hindi alam kung anong sasabihin sa Diyos o ipagdadasal.
pagdating natin doon, at sa ating mga awitan, bumabalik po ang kanilang, kumbaga sa mga pangako ng Diyos na gusto nilang ulit-ulitin. At ito rin po siguro ang nangyari kay David. Dahil sa kalituhan niya, siya ay blurred ng isipan. Yung mga salita ng Diyos na itanim sa kanyang puso, hindi siguro na mag-reflect sa kanya. So, marahil ito rin ang laman ng panawagan niya ni David. Pero ang sabi nga po na dito ay para bagang kung i-repress ko, kung ako lang po ito, at nagaganap po sa akin, Lord, please do not forget to remind me. Huwag mong kalilimutang ipaalala sa akin na maalala ko ang iyong mga salitang ibinigay mo na sa akin. The words that I have hidden in my heart. Yun ang sa 119 verse 11. Ako po'y kalimitay gayon. Hindi ko maalala, mananalangin akong ipaalala sa akin. Also, hindi rin niya sinabi na, Lord, please remember my service to you. At ang sabi niya ay, yung word mo, ipaalala mo sa akin. Bilang isang tapat na servant ni Lord, hindi siya natatakot na alalahanin ng Diyos o mapansin siya ng Panginoon. Pero yung mga hindi tapat na alagad ng Diyos, servant of the Lord o tamad, ayaw nilang mapansin man lamang sila kasi meron takot, baka maparusahan. An assurance that if God's word to His servant is so precious, ay di lang po sa kanyang mga anak sa atin. Hindi po niyo tayo makakalimutan. So, ang pangalawang bahagi po nito ay sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. At He made David remember His word in David's heart. That brings David to his COMP. Ito na po yung acronym na symbolizing the following. C stands for comfort. Yung O naman, overcoming power. Yung M, memories of God. F is faith for all seasons. And I is inner peace and the inner voice. Puntahan po natin. Sister Cora, ano mo naman yung una sa kompi, yung letter C. Ano ba ang ibig sabihin ng letter C sa kompi natin? C stands for comfort. Una sa lahat, God's word gives hope, pag-asa. Sa verse 49, ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong gunitain. Pag-asang idinulot ng pangako mo sa akin. Note, there is no stronger foundation for our hope than the Word of God. Sa Mateo 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So, Mateo 7:24. Amen. Praise the Lord. Ang pangalawa, ito'y nagbibigay ng life-giving and sustaining power. Sabi nga doon sa verse 50, this is my comfort in my affliction, that thy word has revived me. Sa gitna ng kahirapan, ang nadamo ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. So, the Lord has not left us comfortless. He has sent us His Holy Spirit. Sa John 15:26, but I will send you the Comforter in patnubay from the Father. When He comes, He will give evidence about me. He is the Spirit of truth who comes from the Father. John 15:26. At ito po yung Galatians 5:22-3. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against this there is no law. There is no law. Galatians 5:22-23. Ito pong fruit of the Holy Spirit, ito ang mga bagay na kailangan ni Haring David at ang sino man sa atin kapag po tayo nababagabag o kapag tayo ay nagkakameron ng extraordinary affliction. So, lahat tayo, we all need comfort, we all need katiwasayan ng kalooban. Marahil, di katulad ni David ang ating napagdaanan, ang ating mga source ng affliction, marahil ito'y sakit, financial problem, relational, emotional, kung ano man po ito, lahat ng ito ay bahagi noong pag-fall ni Adam and Eve doon sa unang bahagi ng creation. Ito'y nagdulot ng takot, yung sobrang takot, anxiety, sobrang balisa, depression, yung kawalan na ng pag-asa. So, maraming anxious people, lagi na lang tanong, paano kung, bakit kaya hindi pa? Ito ang mga nasa isip o takot ng maraming mga balisa. Anxious people actually are excellent meditators. Madaling mag-meditate, pero negatively. They simply meditate on what could happen rather than on God and His Word. So, kapos po sila sa salita ng Diyos. Katulad ng sabi sa Philippians 4:6-7,
Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Filipos 4:6-7. Sa Lucas 10:41-42, yung isang insidente, malaman lang natin yung kaabalahan ng santa o kabalisahan. Ang sabi ni Jesus kay Marta, ang kapatid ni Maria po ito, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi asin sa kanya. Pinili ni Maria ang makinig sa salita ng ating Panginoon. So, ang sunod ngayon doon sa kompi, after letter C is letter O. Sister Cora, ano ulit yung letter O? Ang O ay stand for overcoming power. Sa verse 51, labis akong hinahamak nito mga taong hambog. Ngunit di ko sinusuway ang bigay mong mga utos. God's words gives power to overcome the anxiety resulting from the ridiculous of unbelievers. Ridiculous of unbelievers. So, ang God's word enables us, yung mga sinabi sa verse 51. Please take note. Our faith is attacked in many ways. The media mocks Christians today. There are those who will ridicule the believer. That was always been the case. It is the nature of the sons of bondwoman to mock the child of promise. So sa Genesis 21:9, remember po, si Ismael, minak niya si Isaac, kaya si pinalayas doon sa bahay ni Abraham. Please take note also that this is one of Satan's strategies to hinder the work of God. Noah was mocked while obeying God to proclaim the word and build the ark. Ganon din ang ginawa nila kay Nehemiah nung nirebuild nila ang wall. Ando na mga mockers. Anytime we try to do a work for God, there will be those poised to criticize and mock us for what we do. Please take note ha. Experience ito ng marami. Pagka dadaan doon ng mga bago nating mga workers, ako kayo, ito na si Praise the Lord. Tapos ito na, pag tumaas-taas pa ang relasyon, ang sabihin, ano bang mapapala nyo dyan? Pero take note of this ha, marami sa atin, kasama ulit ako'y dating mockers din. Ako'y dating, mga kapatid, salamat sa Diyos, ako ay nagbago na, binago ako ni Lord. Kung alam lang nila, that they actually in ridicule of Christ and God. Hindi actually tayo laging ang Diyos ang nagsugo sa atin ang kanilang kalaban. Sister Cora, doon sa Roma 8:31-37. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapaghatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya sa nagmamahal sa atin. Amen. Doon sa English version, doon sa New King James Version, yung verse 37, ang sabi dito ay ganito, Yet, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Doon naman sa New American Standard Version, ang sabi doon ay ganito, No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Ay, nako, praise the Lord. Ang sunod ngayon ay yung COM, ang M naman. Ang M naman sa kompi stands for Memories of Old, yung mga laala ng mga nakalipas na panahon. Doon sa verse 52, ang sabi doon sa English, I remembered thy judgment of old, O Lord, and have comforted myself. Pagka wala po tayo nakikita na kasalukuyan na para bang ang Diyos ay natutulog, it is wise to fall back upon the records of former ages. Balik-balikan lang po natin yung mga ating kunaring mga kasaysayan sa Bible o naganap sa atin. Naalala ko po si Mami Ligaya noong mga panahon na kami ay bago pa lamang sa kompi, yung po isa namin anak na dalaga, hindi na uwi, may dalang sasakyan, walang communication, hindi makontak. Ang kinontak po namin si Lord, kinontak po namin si Mami for a prayer, pero ang sabi po niya ay, alisin niyo yung takot, talo kayo pagka may takot.
alalahanin na lamang ninyo yung mga ginawa sa inyong mga anak, lalo na dyan sa iyong anak na yan, yung mga unang nagdaan ng panahon. Hindi niya pababayaan yan, hindi niya pababayaan. At true enough, nung early morning, ay dumating po yung aming anak at ligtas buo at salamat sa Diyos. Naganap na naman ang kanyang banal na salita. Sa istorya po ng Bible, ng mga olden times, we are full of divine interpossession sa mga nanlilibak sa mga anak ng Diyos. Interpossession. Ang Diyos ang hahadlang. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. So, if ever meron tayong ganito mga affliction, sabi nga ay, ang vengeance ay huwag nating gagawin. Ang vengeance ay sa Diyos. And we are familiar with many of them. For example, alam natin ang nangyari sa panahon ni Noah. Destroy niya sa dilubyo, yung great flood, ang lahat ng tao malimas sa mag-anak ni Noah. Ganun din ang nangyari doon sa mga Egyptians na tumutugis kina Moises. Sila ay nilunod lahat ng Diyos doon sa Red Sea. At meron pang mga nilamon ng lupa, yung mga nagrebelde kay Moises, yung pangungunan ni Korah. Hindi si Korah Kagimbal, yung Korah laang na K-O-R-A-H. Ito ay matatagpuan doon sa Numbers 16:32, Numbers 26:10. Nanlait, ng husga at nagrebelde kay Moses. Kaya ang ginawa ng Diyos, interposition, ibinuka ang lupa at lahat sila ay nilabon. Naging nilibing ng buhay. So, ang sunod ngayon sa COMP, C-O-M, F naman ngayon. Sister Cora, ikaw ulit sa F. Okay, yung F stands for faithfulness to God's Word in and for all seasons. For any reason brings comfort. Amen. Noon, sa verse 52, bumabalik sa gunita ang payo mo noong araw. Ito Yahweh, sa lingkod mo, ang dulot ay kaaliwan. Sa verse 54, noong ako'y mapalayo sa sarili kong tahanan, ang awiting nilikha ko ay tungkol sa kautusan. Ngayon, sa verse 55, ang ngalan mo'y nasa isip ko, kung kumagat na ang dilim, Yahweh, aking sinisikap na ang utos mo'y laging sundin. Magpakailan paman. Sa verse 56, nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan, kaya naman sinusunod ko ang iyong kautusan. Amen. Please take note ha, ang lahat ng ito, yung the whole of this happiness and comfort arises out of keeping faithfully the statutes of the Lord. Yung constant na obedience is faithfulness. Oh, salamat sa Diyos. So another one is, the last one is I for comfy. C is for comfort, O is for the overcoming power, M is for memories of old, F is faithfulness for all season, for all reason. It gives comfort. At ngayon yung panghuli, I stands for inner peace. Paano ba ito? Sa verse 52 ng 119, when I think of your rules from of old, I take comfort of Lord. Peace is not the absence of conflict, but the presence of God. All the promises of God in the past is also ours today, and they bring comfort if we believe. That is the key point, if we believe. Sa Genesis 9:15, nakakatuwang alalahanin, kahit na may bagyo, kahit na may rolly, pag naalala mo yung pangako ng Diyos kay Noah, hindi ko gugunawin ang mundong ito sa pamamagitan ng flood. Can you imagine yung peace agad ay siya maghahari sa iyong kalooban? Hindi lamang yan, mismo doon si Jesus ang nagsabi sa John 6:39, at ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Another thing, ito pang isa, ito talagang tayong tinutukoy. Sa John 17:20, John 17:20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. John 17:23. Para bang kay sarap malaman, may isang Diyos na nagmamahal sa atin, iniwanan tayo ng mga pangako sa Old Testament, itinuloy ni Kristo, at huwag mo lamang yung makakalimutan, wala kang magiging napakatagal na problema sa iyong puso. May kanta tayo ng Sister Cora. Gusto kong kantahin mo ito at lahat yan ha, napakaganda eh. Yung ba ang madamo mo may nagmamahal sa iyo? Sige ka. Pagising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo'y nagbibigay buhay.
Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Ay, purito ka ng Diyos. Kaya sarap malaman, may nagmamahal sa iyo. Sa verse 54, ang sabi dito ay ganito: Nung ako'y mapalayo sa sarili kong tahanan, ang awiting nilikha ko ay tungkol sa kautusan. Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage. David knew that he is not at home in this world, but a pilgrim through it, seeking a better country. Sojourner baga, foreigner, traveler, tourist. Again, there is nothing like home. Home sweet home palagi yan. And we are heaven-bound. Even the palace in which he dwells was but the house of pilgrimage. Para lang ito yung tent, yung mga tinutulugan ng mga gypsies. Yung bang mga ngalakal sa disyerto noong mga unang panahon. They don't have any permanent address. They just move around. He did that, however, sigh over this fact, but he sang about it. He tells us nothing about his pilgrimage sighs, but speak of this pilgrimage song. Hindi niya idinaing ang hirap sa paglalakbay. Sa halip, binigyan siya ng Diyos ng mga awitin para mabigyan siya ng comfort, glorifying the Lord. Example ay ang mga buong salmo niyang ito sa 119, as a matter of fact, lahat ng salmo. Sister Cora, doon sa Psalms 40:1-4, may maganda itong sinasabi. Oo, sa Psalms 40:1-4, sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay, ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. At sa verse 2, He lifted me up from the pit of despair, out of the mere clay. He set my feet upon a rock and made my footsteps firm. Sa verse 3, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Amen. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Sa verse 4, Blessed is the man who has made the Lord his trust, who has not turned to the proud, nor to those who lapse into falsehood. Amen, amen. May kanta ulit tayo dito, ha. You gave me a new song, my Lord. Sister Cora. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up like a fountain, bringing life to my longing soul. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up like a fountain, bringing light to my longing soul. A new song, a new song. Please take note, mga kapatid. Singing allows us the opportunity to speak out about what He has done. Broken chains of darkness, forgiven sin, and restored strength to those who are weak. When we sing praises to the Lord, we have the joy and comfort because in so doing, we are actually praying twice. Yung si Bishop Agustin ng North America, medyo matagal na ito, yung 5th century bishop ng North Africa pala. Ang sabi niya, those who sing pray twice. The words of our hymns are prayers, and when we sing them, we add to them a further dimension of honor in praise to the Lord. So when we sing, we praise twice. Akala ako nung kailan, original ito sa Saint Cecilia, no? Pero ito pala ay dito kay Bishop Agustin. When we sing, we pray twice. Napakapalad ng mga simbahan na are set in music. They go well. At alam natin, salamat sa Diyos, ganyan po tayo sa Compi. Ang ating simbahan, tayo sa Compli. Please take note, ang buong salmo ay mga awitin ni David, ni Solomon. And for all we know, they are the psalmody of heaven, melody of heaven, psalmody of heaven. Ito ang mga inaawit ng mga angels and the great clouds of witnesses, Hebrew 12:1. They are not only cheering us up, but when we sing psalms,
they are also singing with us, pati ang mga angels. I do believe, ako'y po positive doon, kahit hindi ko pa nababasa sa Bible yung iba. So thank you Lord sa mga nagdaang araw. Ang isa pang magandang dulot ng lockdown sa ating simbahan ay ang mga bagong awitin natin na talagang nagbibigay comfort sa mga nakakarinig. Isa na rito yung awitin ni Sister Mercy sa Philippians 4:11 to 13. How we wish that we can sing it without accompanying music, pero just the same, ang lahat ay nagagawa ka, woho, dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Philippians 4:11 to 13. Sister Mercy, sa susunod, makakanta na namin ito. So, ang sunod doon sa yung inner voice. By inner voice, biblically, we mean the Holy Spirit. Sabi doon sa 55, I remember your name in the night, O Lord, and keep your law. Instead of counting sheep, we should talk with the shepherd. Sabi, hindi ako makatulog, nagbilang ka ng tupa. Pero sinasabi dito, makipag-usap ka sa pastor. Regular prayer will keep us in tune with Him and with His Word. We can always be at peace with the Lord and with the world as we abide in the truth of God's Word. Our horizontal relationship with fellow men are only right when our vertical relationship is proper, yung peace with God. So, be guided by the inner voice, the Holy Spirit. He is the one who reminds us of the Lord, His Word, His promises. And siya nagkukonvict sa atin na mag-pray. His voice is soft, gentle, comforting, calming, soothing, but authoritative. The Holy Spirit never shouts, never screams. The Holy Spirit does not have to scream because His words carry enough power to get your attention. So we must not grieve the Holy Spirit. Each time, obey the Holy Spirit and you will find joy in and comfort. So in conclusion, as I was saying, ang sabi natin for Beth is dwelling, Delet is door, and Sayin means bridge to life. So again, taking the 7th letter of the Hebrew alphabet, compare it to the application, ang sabi natin kanina, ito yung bridge, itong Befalte, ito yung magtatawid sa atin mula sa imperfection papunta sa new beginning. A spiritual compi, yung ating acronym kanina, COMFI, was God's answer to David's cry for help, for comfort. We too has this gift. It is for all believers. The spiritual compi. It's time we pray to God when we remain in Him and His words remain in us. Sa John 15:7. But not only that, the Lord is so good and so wonderful. He gave us a compi as a church that serve us as our bridge mula sa dating buhay natin of imperfection, and at compi we are being sanctified to a new beginning. Happy anniversary ulit. We are now on the 40th ng ating year. 39 is past. So, ang ibig sabihin nito, life begins at 40. So, happy anniversary again in advance. So, mga kapatid, bago ko makalimutan, lagi na ang palala sa atin ng ating pastor, pag narinig mo at nabasa mo, meron ka lamang information. Pag ikay nag-meditate at ikay nanalig, meron ka na ngayong illumination, kaliwanagan. Pero ang importante is our responding, our application of the word that we have received. Doon ngayon magkakameron ng transformation. So commit ourselves to read the Bible regularly so that we'll have enough word to hide in our heart. So that when we pray to the Lord, Lord, please remember me. Remind me to remember the words that you have given me. Meron tayong pagkukuhanan. In Jesus' name we pray. Amen. So God bless you all. Lahat po ng grasya ng Panginoon, ang pag-ibig ni Jesus at ang fellowship ng Holy Spirit ay mapa sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Glory to God. Na kaka-inspire naman mga kapatid tayo na ang mga mag-aasawa na naghahayag ng salita ng Diyos at glory to God, wala na akong masabi. Alam ko yung ating tandem sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos ay really we are so blessed na
makita natin tayo sa Comfy Family, mag-aasawa na ginagamit ni Lord instrument for all of us to grow deeper in our knowledge of our Lord Jesus Christ. And by His grace, dahil sa salita ng Diyos, we are illumined and we are enlightened, and by the grace of God, natutupad. Again, good evening sa inyong lahat. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Lord, again and again, salamat po sa paggamit po ninyo sa amin sa Comfy Family, sa paghahayag ng salita ng Diyos, sa lahat ng nakakapakinig, sa lahat ng saan man dako. Alam ko pong ang iyong salita na aming kaligtasan ay aming natatanggap at ipinamumuhay na amin ang pagiging new creation naming lahat. Again, sa aming pagtulog, salamat po at kami mahimbing at malamig. At salamat din po na alam kong hihina ang bagyo. Tomorrow, again, a new day. At salamat sa 119:54 sa mga awitin na double prayer. Again, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.